Day 2 na tayo sa aming LU tour. Inising ko na ang mga nagte-training na sundalo, ang mga tropa ng 6 o'clock ng umaga. Kasi ang usapan namin kagabi, maaga kami today para hindi kami abutan ng init doon sa Tangadan Falls. Abay, hindi pa sana kami magigising kaso naamoy na namin sa buong bahay ang sunog na niluluto ni Siam. Siya pala ang in charge para mag-prepare ng aming breakfast for today. Hilaw din yung sinaing namin kaya mega retoke pa ako dyan. Siguro mga 1 hour pa kami bago nakaalis papunta dito nga sa aming van. Saktong 7:30, sinundo na kami. Flexible naman sila, depende kung anong oras talaga kayo makakaalis. Tangadan Falls is located at San Gabriel, La Union. This is 45 minutes away from Urbistondo, La Union. Kaya ayan, nag-travel pa kami at yung iba medyo inaantok-antok pa. Ang sabi sa amin ni Siam, 500 per pax daw ang bayad dito sa tour na to. Pero ayan, nakapag-negotiate pa kami. Kung gusto nyo malaman kung magkano ang rate, message nyo lang ako. Buti mabait yung dalawang tour guide namin. Yes, dalawa yung tour guide kasi 12 pax kami. Parang 1:6 yata. Nagpapirma muna sila ng waiver just in case na if something happened to you there, wala silang pananagutan. At ito na, umpisa na ang aming super duper adventure. Nakasakay kami ng jeep at 8:30 AM. I'm expecting na doon na kami sa ibabaw sasakay ng jeep katulad ng mga napapanood ko dito sa social media. Yun pala, nag-iba na sila ng policy. For safety purposes daw at ordinansa ng barangay, doon na lang kayo sasakay sa ibabaw ng jeep for the first 10 minutes of your tour. Tapos balik na lahat sa loob para maiwasan ng mga aksidente. Ang sabi nila kuya, masyado daw talagang matarek ang daan. Ay, enjoy kami dito. Hindi pa nga kami nakakaalis. Parang yung pag-akyat pa lang sa jeep, sold na kami. Nagkakagulo kung saan po pwesto, hahawak sa ganyan, hahawak sa ganito. Basta, ang lakas ng adrenaline. Tapos sila kuya naman, napakabait din sila ang nagbi-video sa amin at nagpipicture habang hindi kami magkanda-ugaga ko anong paggagawin namin. At ayan na nga, nag-umpisa na ang aming biyahe. Nakakatuwa naman dito sa ibabaw ng jeep. Kita mo lahat ng view at talaga namang ang dadaanan mo, puro greeneries, puro nature, palayan, ilog, ang ganda. Ay, sir, nakaka ng jeep! Mountain Mama, country road, take me home. It's more fun in the Philippines pala ha. Tingnan natin kung kakayanin mo ang tour. At after 10 minutes nga, pinapasok na kami nila kuya dito. Tingnan nyo naman ang itsura namin sa sobrang tarek talaga ng inakyat ng aming jeep. In fairness, ang gagaling ng mga driver. Binaba na kami nila kuya dito. Kailangan daw namin mag-orientation bago kami tumuloy sa aming tour. Nakita nyo ba yung taas ng dinaanan namin? Grabe. At dito sinasabihan na kami ni kuya ng mga do's and don'ts. Magsabi ka na tayo kung sino yung gusto mag-click, picture, video, kapag yung mundo na magkakaroon. Ready? Ready na kayo? Ready? Okay, go! Sino lang po kayo, Kuya Robin? Ready na daw sila. Hindi nila alam kung anong mga pagdadaanan nila. Yung pinagbabaan sa amin ni kuya, hindi pa to yung parking lot ha. Medyo malayo pa. Kasi marami daw jeep dun ngayon at hindi siya makakapasok. Kaya naglakad na lang kami pababa. Ang sabi ni kuyang tour guide, 15 minutes lang daw yung lakad namin. Diyos ko po, nag-start kami ng 9 o'clock. Alam niyo kung anong oras kami nakarating dun sa falls? 9:40 AM. Sabi din sa mga review, mahirap daw yung pataas. Pero actually, yung papunta doon, nahirapan din kami. Almost 1 kilometer ang haba nito. At meron siyang elevation gain na 100 meter. Pero bakit ang pakiramdam ko, naka 5 kilometro kami dito ng paglalakad? Parang ang haba. Tapos bababa, tataas, bababa. Hindi talaga ubra dito ang mga senior. Grabe talaga. Pero meron kami nakasalubong na 2 seniors nung pauwi na kami at kayang-kaya pa rin nila. Siguro depende pa rin sa lifestyle. Ang tip ko lang, pag pupunta kayo dito, mag-invest talaga kayo sa proper footwear. Kasi ako nahirapan ako, nakachinelas lang ako, nasipit. At parang lagi akong madudulas, ganun ang pakiramdam ko. Tas ayan na, pababa na. Kita nyo ba ang tarik? Buti na lang kamo, may mga kawayan na pwede mong hawakan, pang balanse para hindi ka rin ma-out of balance. Tapos yung makakasalubong nyo pa, naku po, parang nagwa-warn sila sa amin na huwag na kaming tumuloy dahil napakahirap do talaga ng pataas. Ano pang magagawa namin? Ito na nga ang pinaka-highlight ng aming LU tour. Alam nyo, lahat na yata nadaanan namin dito. Nadaanan namin ng palayan, nadaanan namin ilog, nadaanan namin forest. Hindi nyo maaalintana yung pagod nyo kasi napakaganda naman talaga ng view na inyong makikita. Tapos since may mga bata nga rin kaming kasama, chill lang kami ng paglalakad. Pero grabe, bawat hakbang pababa ng pababa. Amuro, alalayan mo daddy mo ha?
Baka gumulong. Saan damakmak na asaran, tawanan, basta lang malibang at makalimutan namin tong hirap na dinadanas namin ngayon. Parang 20 minutes na yata kami naglalakad at meron pa rin ganitong kalalim ang pagdadaanan namin. Dumating na sa point na sumuko na yata si Ika. Aba, ay si Ika ang pinakabata sa amin, siya pang naunang sumuko. After 40 minutes, ayan, naririnig na namin ang malakas na lagaslas ng tubig. Pakialam ko ano man naririnig natin. Gusto ko umuwi na. Sir, tignan mo. Gusto ko umuwi na. Ayun, gusto na daw umuwi nung isa. And we did it. Nandito na kami sa Pinaka Falls. Pero napagod silang lahat at pumili pa sila ng ice candy. Buti na lang talaga marami kayong madadaanan ng mga nagtitinda. Pwede kayong mag-break, pwede kayong magpahinga. Eto na ang outcome ng aming paghihirap. 2 litro na yata yung pumps. At 9:40 a.m., medyo marami na ring tao dito. Ang Tangadan Falls ay merong 2-tiered waterfall. Ang Lower Cascade, which is this one over here, with a height of 40 feet. Mandatory daw ang video at picture dito, kaya naman nilusong pa talaga namin yan. Bago naman kami bumabad, nadaanan namin tong rentahan ng mga life jacket. 50 pesos ang rent yan, so be sure magdala kayo ng pera. Ako wala akong dala, kaya nilibre ako ng DS1. Aha! At ito na nga, lumangoy na kami, napakalamig ng tubig, parang nasa refrigerator sa freezer mismo. At ang mga boys, gusto rin nilang tumalon dito, pwede naman. Basta pumila lang kayo doon at meron naman kayong lubid na hawakan pagtawid doon sa kabilang side. Sa sobrang enjoy namin, naka3 oras na pala kami dito. Matagal kaya yan, yung pag-akyat-akyat namin at paglakad-lakad sa mga bato, mahirap yan. Dahan-dahan kami, pero alagang-alaga naman kami ng aming mga tour guide. At ito na nga, almost 12 noon na, kaya umahon na din kami. Ito na yung first part na umakyat na kami at kita nyo naman hingal na si Joel. Ito na nga yung sinasabi sa hula na mas mahirap daw yung pabalik kesa papunta. Imagine nyo naman, 3 oras kayong lumangoy, nag-photoshoot, naglakad sa mga bato, tapos ito pa, aakyat ka ng ganyang kataret. Feeling ko kailangan na namin magtawag ng medic kasi sa time na yan, tingnan nyo, pagod na si Joel. Ang dulas ng tsinelas ko, kaya nagpaana ako. Ito na yung aming first stop. Buti na lang may tindahan, pwede kaming magpahinga kahit papaano. Bumili lang kami ng tubig. Sa second stop naman, ayan, marami ng mga tinda. May mga isaw, may mga mangga. Kaya medyo nag-light snack na kami habang nagpapahinga. At dito na nga, sinundo na kami ng jeep sa parking lot mismo kasi siguro nakita na ng tour guide namin na hirap na kaming maglakad. Tingnan nyo naman yan, aakyatin pa namin kung hindi kami sinundo ng jeep doon sa parking lot, diba? By the way, ang ganda ng mga view habang pabalik na kami doon sa main street. At dito na rin kami binaba ng aming jeep sa Kainan. Kasama ito sa aming itinerary. This is around 1 o'clock na in the afternoon. So, tamang-tama, gutuman na rin ng tropa. Natuwa naman ako dahil may halo-halo sila. At ayan na nga, naku, gutom na ang lahat. Walang imikan, galit-galit muna. And sharing with you some of our beautiful group photos. O diba, sulit naman talagang pag-hike. Thank you, Lord God, for your protection. Thank you for another wonderful memories and another adventure with our loved ones. Sa susunod, magde-level up daw kami sa Sagada. Thank you for watching, everyone. Akrrr!